Ready na? Okay. Hello, good evening po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Medyo humingi po kami ng dispensa ngayon dahil nga po nagkaroon po ng special service kanina sa isang resort, parang child dedication service. Ngayon talagang ginabi po yung gawain. Ngayon, kahit pa paano, meron po tayong konting tatalakayin sa Genesis. Dito po tayo sa Genesis chapter 1, kahit paano po, para mapakain natin yung mga kapatid nating mga bata pa po sa pananampalataya, ay marami pong baguhang mga kapatid na sumusubaybay. Sabi dito sa Genesis 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Book of Creation tayo, no, sa Genesis. And the earth was without form and void. Void, no? And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light," sabi ng Lord. And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. Nilikha niya yung araw at gabi, ano po? The first day ng kanyang creation. And the evening and the morning were the first day. Mga kapatid, dito pong sinabi ng Genesis na ito, ito ang aklat na nakakamangha talaga kasi Book of Creation po ito Dito natin makikita ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha. Ang ginamit lang niya salita. Ito po, salita lang ng Diyos ang ginamit niya at nagkatotoo, nagmaterialize, nagkatotoo po nangyari. Tulad dito, sabi rito, sa pasimula pa, nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya ang nagladlad ng kalangitan, sabi ng Bible, no? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Napaka-powerful po ng salita ng Diyos. Kaya ito ang laging pinapahiwatig ng Panginoon sa atin. Kahit ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya rin yan, yung kapangyarihan ng salita. Sabihin mo sa bundok na ito. Yun pong salita ni Lord na yun, kailangan po maunawaan natin ang dakilang authority na binigay ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, ang mga salita ko ay nilagay ko na sa inyong mga bibig. At kailanman hindi ko na ito aalisin. Ang aking salita at ang aking espiritu nasa inyong bibig na, sabi ng Lord sa Isaiah 59. Kaya maliwanag po ito mga kapatid. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha, yung kanyang salita. Kaya sabi rito, at ang daigdig ay walang forma, sabi rito. The earth was without form and void. Ibig sabihin, walang laman, walang forma, walang ganda. Walang ganda po. Bakit? Sapagkat nababalot ng kadiliman ang mundo. Sabi, the earth was without form, formless, and void, and darkness was upon the face of the deep. At nakabalot pa po ang kadiliman sa mundo. Makapal na kadiliman sa mundo. At ang mundong ito, sabi ng Biblia, darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, And God said, ang Espiritu raw ng Lord lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya makikita natin na ang mundo, sa pasimula pa mga kapatid, ang paglikha ng Lord, nakabalot po ng ocean, tubig. Wala pang bundok, wala pang lupa,
wala pang damo, wala pang mga halaman, punong kahoy, wala pa po. Wala pa siyang wala pang laman, no? Sabi ng Lord, ang daigdig ay walang laman. Talagang hindi maganda. At doon nakita ng Lord na hindi maganda ang kadiliman. Kaya sabi ng Lord, nagsalita siya. Let there be light. Sabi niya, magkaroon ng liwanag, sabi ng Lord. And there was light. At nagkaroon nga po ng liwanag. Sumulpot po ang malaking araw at sumikat sa mundo yung kadiliman na wala. At yun po, sabi ng Biblia, na nagalak ang Lord, natuwa ang Lord. Sabi ng Diyos, and God saw the light that it was good. Sabi ng Panginoon, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Talagang magandang maliwanag po, no? And God divided the light from the darkness. Hiniwalay daw ng Lord ang liwanag doon sa kadiliman. And God called the light day, and the darkness He called night. Kaya sabi ng Biblia, tinawag niyang araw ang liwanag. At ang kadiliman naman, yung gabi, tinawag niyang night o gabi. And the evening and the morning were the first day. Kaya dito makikita natin yung power po ng salita ng Diyos. Kaya binanggit ito ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebrew. Makita na sa Hebrew 11. Nandun po na talagang nilikaraw ng Lord ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Okay, tuloy ko po. Dito mga kapatid, lilikha niya ang lahat ng creation niya rito. First day pa lang ito 6 na araw siyang lumikha ayon sa Biblia. At sa pang-6 na araw, nilikha niya ang tao. Po natin lahat yun, no? Pakibasa po natin itong aklat ng dito po sa verse 24. Maikli lang po ito, no? And God said, let the earth bring forth the living creature, sabi rito, verse 24, after his kind. Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and the creeping thing and the beast of the field after his kind, and it was so. And God made the beast of the earth after his kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. At nakita ng Panginoon, yung nilikha niya na ay mabuti. Nilikha raw ng Lord ang lahat ng mga cattle. Sinabing cattle, yung malalaking hayop, no? Baka, kamelyo, yung kalabaw, mga cattle po yan. Kabayo. Mga kapatid, nilikha ng Lord ang mga cattle, pati na yung mga beast of the field. Pag sinabing beast, yung mga four-footed animals na tulad ng lion, tiger, cougar, hyenas, yan po, no? Yung mga jaguar, mga beast po yan, mababangis na hayop. Pero nung panahong yon, hindi pa naman sila mabagsik. Kasi sa creation ng Lord, wala pong kabagsikan ng mga hayop. Naging mabagsik lang ang hayop nang bumagsak ang tao sa biyaya ng Lord, no? Dito po, nilikha ng Lord ang mga hayop, ang kinakain nila, damo. Basahin po natin mamaya, ang tiger, ang lion, mga ahas, kinakain nila, mga herbs, mga damo, no? And naniniwala ko yung mga hayop noon, yung tulad ng mga lion, tiger, hindi matutulis ang ngipin. Maaring ang mga ngipin yan, parang mga tupa rin siguro, mga kambing, gano'n, no? Nakakakain po ng damo, ayon sa Bible. At yun po ay nabago lang nang bumagsak ang tao. Naging mabagsik na yung hayop. Pero ibabalik ng Lord sa millennial reign of Christ yung kaamuan ng mga hayop. Sabi ng Lord, ang mga tiger, mga lion,
leopard, yan po ay kakain uli ng damo. Ayon sa banal na kasulatan. At ang sabi ng Lord, hindi na sila mananakit sa aking banal na bundok. Sabi ng Lord. Pag sinabing banal na bundok, Mount Zion yan. The Church of God. Yan ang iglesia ng Diyos na buhay. Wala na raw mananakit. Wala nang kabagsikan. Dahil itatapon na si Satan doon sa kanyang huling hantungan. Lake of fire. No? Hindi na siya makakalabas doon forever. Kaya dito mga kapatid, sabi ng Lord sa creation niya, magkaroon ng mga ibon sa kalangitan. Alam niyo nung lumikha siya ng mga ibon, tumingin ng Lord sa kalangitan Magkaroon ng iba't ibang fowls of the air, sabi ng Lord. Tumingin siya doon sa kalangitan. At kayo'y mag-multiply. Alam niyo mga kapatid, kaya hindi nauubos ang mga ibon Kahit anong oras makikita mo may lumilipad sa kalangitan, lalo na sa kabukiran, ang daming ibon po. Kung talagang nilikha ng Lord ang mga ibon at tumingin siya sa kalangitan, no? Ngayon, nang lumikha siya ng mga hayop, anong sabi nito? Nang likha niya ang hayop, tumingin siya sa gubat, sa kagubatan. Ang sabi ng Lord, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop, beast of the field, magkaroon ng mga cattle at iba't ibang umuusad na hayop sa kagubatan. At sila'y kinumandang Lord na mag-multiply. Kaya mga kapatid, ang nangyari, yun po, naglitawan yung mga hayop sa gubat. Saan nanatili yung mga hayop na nilikha ng Lord? Siyempre sa gubat. Kung saan tumingin ang Diyos at lumikha siya ron, yung nilikha niya, doon po nananatili. Sapagat yun ang binibigay ng Diyos sa kanila na pinaka-natural habitat nila, pinakatahanan, pinaka-lugar na sila'y mabubuhay at magmumultiply, pagpapalain. At sila'y mabubuhay doon. Nang lumikha siya ng isda, mga isda, iba't ibang uri, tumingin ang Diyos sa dagat. Tumingin siya sa dagat. Sabi niya sa karagatan, magkaroon ng iba't ibang uri ng isda sa dagat. Sabi niya, iba't ibang uri ng isda at mag-multiply, sabi ng Lord. Alam niyo, nagsulputan yung mga iba-ibang isda sa dagat, mga balyena, blue whale, iba-ibang whale, no? Iba-ibang klaseng isda, malaki, maliit, at lumitaw po yun, kung saan tumingin ang Diyos at lumikha siya, yung nilikha niya ron, dun na natili. Hindi pwedeng nilikha ng tumingin ng Diyos sa dagat, gumawa siya ng isda, at yung isda, hindi pwedeng tumira po sa kagubatan. Hindi siya magtatagal, hindi siya mabubuhay. Mga kapatid, kung saan tumingin ang Diyos nang lumikha siya, kailangan dun po siya manatili. Ay yung balyena halimbawa, nilikha ng Lord sa dagat, kapag yan tumalon niya sa lupa o sa kagubatan, anong mangyayari sa isda? Sa balyena? Mga kapatid, walang isang oras baka mamatay na yun. Matutuyo po yun. Kaya hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Dahil nang lumikha ang Lord ng balyena, tumingin sa dagat. Nang lumikha siya ng mga hayop sa gubat, tumingin ang Diyos sa gubat. Kaya nga yung hayop dapat manatili sa gubat kung saan tumingin ang Diyos para doon po sila mabuhay. Hindi sila mabubuhay kapag ang leon tumalon sa dagat, hindi naman doon tumingin ang Lord nang likhain siya, hindi mabubuhay ang leon kapag tumalon siya doon sa dagat. Di abutin ng isang oras yun, baka mamatay sa ginaw, no? O kaya malunod. Kaya mga kapatid, yun ang isang aral ng Lord dito, yung mystery ito, nilikha niya lahat ng bagay sa salita niya. Pero nang likhay niya ang taong si Adan, hindi niya ginamit yung salita. Ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid, nilikha niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa verse 26, And God said, Let us make man
in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Nang likhay niya si Adan, ang tao, mga kapatid, ginawa niya ng kanyang kamay. Alam natin lahat yung creation, no? Kumuha siya ng lupa, ginawang clay, minolde po at ginawang hugis tao. Nung tapos na po yung creation ng Lord, masterpiece ng Lord, mukhang tao na, pero parang rebulto lang, walang buhay. Nung sabi ng Lord, at hiningahan ng Diyos ang kanyang ginawang tao, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Kaya nagkaroon ng kaluluwang tao. Kumilos, hindi na siya clay, nagkaroon na siya ng laman, nagkaroon na siya ng kaluluwa, at binigyan pa ng Lord ng Espiritu. Kaya ang tao naging perpektong tao, nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Anong nakita natin doon, mga kapatid? Nang nilikha niya po ang tao, hindi siya tumingin sa dagat, hindi siya tumingin sa himpapawid, hindi siya tumingin sa kagubatan. Saan tumingin ang Diyos? Tumingin ang Diyos sa kanyang sarili. Sa sarili ng Diyos. In our image, sabi ng Lord. Ang tiningnan ng Diyos yung kanyang image, yung kanyang sarili. Ay anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kinakailangan ang tao na nilikha niya manatili sa Diyos. In order to live, no? In order to live and in order to multiply, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mabuhay nang hiwalay sa Diyos. Yun ang message ng Lord dito. Hindi tayo pwedeng mabuhay na nilikha tayo ng Lord para sa Kanya, tapos tatalong ka rin sa hindi kalooban ng Lord, hindi ka po mabubuhay doon. Bawa, nilikha ka ng Lord para sa Kanya. Alam niyo ba ng tao nilikha ng Lord para sa Diyos? Amen. Nasa Bible. Sabi sa Isaiah, nilikha ko ang tao para sa aking glory, sabi ng Lord. Para sa aking kaluwalhatian. Maliwanag po yan, mga kapatid. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang sarili lang. Sabi ng Diyos, nilikha ko ang tao para sa aking glory, para sa aking kaluwalhatian. Para meron pong nagpupuri sa Diyos, may nananatili sa Diyos, at naglilingkod sa Diyos. Kaya nga nang likay ng Diyos ang tao, tumingin siya sa kanyang sarili. Ibig sabihin ng tao, kinakailangan manatili sa Diyos upang mabuhay at pagpalain sa mundong ito. Pag humiwalay ka, wala tayong buhay. Anong sabi ni Kristo? Ito po ay confirmation lang ito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Nang magkatawang-tawa ang Diyos, pinaliwanag ni Jesus yan. Sabi niya sa John 15, sabi niya, manatili kayo sa akin. Sabi niya. Di ba mga kapatid? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kinakailangan manatili kayo sa akin. Sapagkat kapag kayo humiwalay sa akin, sabi niya, halimbawa, tumalong ka sa dagat, tumalong ka sa kagubatan, imbis na manatili ka sa Diyos, pumili ka ng sarili mong pananatilian, hindi po kayo mabubuhay. Hindi ka magtatagumpay doon. Magtatagumpay lang tayo kapag nanatili tayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, sabi ng Panginoon, sila ang nagbubunga ng sagana. Sabi ni Jesus. Yung nananatili sa Panginoon, ang magbubunga ng sagana. Sabi niya, abide in me. Sabi ng Lord. For without me, sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus. Kapag kayo hiwalay sa akin, sabi niya, wala kayong magagawa. Hindi ka pwedeng magtagumpay. Hindi ka pwedeng mabuhay. Katulad ng sanga, sabi ni Jesus, kapag humiwalay sa puno, pinutol ang sanga sa puno, anong mangyayari? Sabi ng Lord, ang sanga ay malalanta.
at masusunog at itatapon sa apoy. Yun pala ang ibig sabihin ng Lord. Kapag tayo tumalikod at umiwalay kay Kristo, sabi ng Panginoon, ikaw raw ay malalanta at susunugin at itatapon sa apoy. Alam natin lahat yun. Ang apoy na yun ay ang judgment, no? Ang apoy ng impyerno. Mga kapatid, kaya kailangan talagang Kristiyano, ang anak ng Diyos, laging nananatili sa Panginoon. Hindi pwedeng humiwalay talaga. Dahil marami na akong nakitang Kristiyano na nagpahinga sa paglilingkod. Huminto talaga. Mga ilang taon. Alam mo, nakita ko yung buhay, naging miserable. Naging kawawa ang buhay. Kasi sabi ni Jesus, kapag kayo'y humiwalay sa akin, hindi na kayo naglingkod sa akin, hindi ka na sumamba, hindi ka na naglingkod, anong sabi ng Lord? Kayo'y malalanta, at kayo'y susunugin, at kayo'y itatapon sa apoy. Sabi ni Jesus. Kaya, yun ang mystery ng kanyang paglikha. Kaya nga ang Diyos, tuwing lilikha siya, tumitingin siya sa dagat. Lumikha siya ng isda, tumingin siya sa dagat. Yung nilikha niya, nanatili sa dagat. Kaya doon sila dumami, pinuno ang karagatan. Nang likhay ng mga hayop, tumingin sa lupa, sa kagubatan. Kaya ang mga hayop, dumami sa kagubatan. Masasaya, pinagpala, dumadami sila. Makita mo yung mga hayop sa gubat, parami ng parami. Nakikita niyo po. Ang Diyos ang nagkomandon. Kinumand sila ng Lord na mag-multiply. Kung ano yung sinabi ng Lord, yun ang nangyayari. Mga kapatid. Tuloy ko po ang sinabi ng Panginoon. Tatapusin ko lang itong sinabi niya dito, no? Kaya, so God created man, 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Okay? And God blessed them. Blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Kinumand ng Lord. Sinabi niya, magpakarami kayo, punuin niyo ang buong mundo. Nang salitay ng Diyos ito, nagkatotoo po. Hindi pa napuno ng tao ang buong daigdig? Hanggang ngayon? Yung kinumand ng Lord, nagkatotoo. At ang sabi pa ng Lord, have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Kaya ang tao, pinagpala talaga ng Lord. At binigyan pa ng great authority sa mundong ito. Ginawa siyang Panginoon ng lupa. Sabi ng Lord, pagharian niyo lahat ng bagay na nabubuhay sa lupa. Lahat ng bagay na may buhay. Pagharian niyo, sabi ng Lord. Pangunahan niyo. Kayo ang magro-rule sa mundong ito. Napakaganda ng binigay ng Lord kay Adan. Kaya lang si Adan, dahil nga po tao lang, no, mahina, tinukso ng kaaway, bumagsak. Kaya, kumbaga naisangla ni Adan kay Satan yung authority. Naagaw ni Satan kay Adan. Kaya nga si Adan, pinalaya siya sa hardin ng paraiso. Kaya mga kapatid, yun ang pagbagsak ng tao, no? Yun ang nakakalungkot yan nung una. Pero gayon pa man, pinahintulot ng Lord yan para maipakita niya ang kanyang biyaya sa atin. Meron namang pangalawang Adan. Sabi ng Korinto, kung ang unang Adan, naging daan ng pagbagsak ng tao sa biyaya ng Diyos, ang pangalawang Adan naman, si Jesus Christ, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan. Tubusin tayo sa sumpa ng kautusan na minana natin kay Adan. Kaya nga, tagumpay na ang Lord. Nang sabihin niya sa krus na, it is finished, ibig sabihin ng Lord doon, tagumpay na. Naibalik na ng Diyos sa atin ang authority bilang mga anak ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan ni Adan. Nawala ang sonship nung nagrebelde si Adan sa Panginoon. Kaya ngayong tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo,
bumalik ang ating authority bilang mga anak ng Diyos, bilang tagapagmana ng Diyos. Ibinalik ng Lord sa atin ang dati nating kalagayan, mga kapatid. Kaya utang natin lahat kay Kristo, utang natin lahat sa Panginoong Jesucristo, itong salvation natin, yung kaligtasan natin ngayon, yung kapayapaan natin, mga kapatid, utang natin sa Panginoon yan. Kaya hindi ko po pakahabaan itong message na ito. Sabi ng Lord kay Adan, pagharian niyo ang mundong ito. Kaya binalik na ng Lord sa atin itong authority ito. Kaya kailangan ngayon, mga kapatid, gamitin natin yung authority natin bilang mga anak ng Diyos. Apakan mo ng iyong paa ang dyablo, sabi ng Lord. Binigyan ko na kayo ng power to tread on serpents and scorpions. Yung si Satan at ang kanyang mga evil spirits. Sabi niya, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, aapakan ng inyong mga paa, sabi ni Jesus. At wala na silang magagawang masama laban sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, under na natin ang dyablo. Under nyo na si Satan sa inyong mga paa, sabi ng Lord. Kung tunay na tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, na ibalik na ng Lord sa iyo yung sonship, yung authority mo bilang anak ng Diyos. Meron ka ng power sa mundong ito. Yung sinabi niyang, pagharian niyo ang mundong ito. Pangunahan niyo. Bumalik na po sa church yan. Bumalik na po sa mga Kristiyano yan, mga kapatid. Kaya yun ang good news. Kaya nga huwag niyong kalilimutan, meron kayong kapangyarihan. Meron kayong authority na iniwan ng Lord. Tandaan niyo po yan. Nasa inyo po yung exousia, yung authority ng Lord na ibinalik na po sa atin nang tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, binalik na ng Lord ang kapangyarihan mo bilang maging anak ng Diyos. John 1:12. Ang linaw po, mga kapatid. Kaya yung sinabi ni Jesus, huwag niyong kalimutan, behold, I have given you power, sabi niya, to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Pati raw lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Mga kapatid, nilagay na ng Lord sa ilalim ng paa mo. Under mo na. Kaya mga kapatid, angkinin natin yung tagumpay na yan. Sabi ng Lord, have dominion, sabi ng Lord, over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. Pati sa diablo, pati sa mga evil spirit na gumagalaw raw sa mundo. Sabi niya, magpagharian niyo sila. Hindi kayo ang kanilang paghaharian. Hindi ikaw ang lalaruin ng kaaway, no? Kundi ikaw ang kumontrol, ikaw ang mag-rule sa mundong ito, sabi ng Lord. Binalik na ng Lord sa atin yung nawalang authority na sinangla ni Adan kay Satanas. Kaya salamat sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa kanyang kamatayan sa krus. Tama yung sinabi ni Jesus, it is finished, sabi niya. Tagumpay na. Ibig sabihin ng Lord, natubos niya na tayong lahat sa mga kasalanan natin, na ibalik niya na sa church ang dati nating kalagayan bilang mga more than conquerors in Christ Jesus. Sabi ng Lord, higit pa kayong mananakop. Hindi niya sinabing kayo'y mananakop. Sabi ng Lord, higit pa sa mananakop. Kaya nga, grabe yung talagang, yung authority nandyan binigay na ng Lord. At sinalita na ng Panginoong Yesus. Pag sinalita niya, nandyan na yan. Kaya nga sabi ni Jesus, anumang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko sa langit. Anumang talian nyo sa lupa, tatalian ko sa langit. Mga lingkod ng Diyos, nasa atin po ang authority ng Lord. Mga kapatid, kikilos ang Lord sa atin sa mundong ito sa pamamagitan ng ating faith at salita. Sabi ng Lord, sabihin mo sa bundok, susunod sa iyo. Anumang sabihin nyo na walang pag-aalinlangan, ito yung mangyayari. We are the co-creator of God.
Co-creator po tayo ng Lord sa mundong ito. Magagawa niyong maganda ang buhay niyo. Umasenso, umunlad sa pamamagitan ng iyong salita na may pananampalataya. Declaration of faith by your words, your powerful words. Sabi ng Lord, nilagay ko na sa bibig niyo ang aking mga salita. Nasa Isaiah 59. Ang mga salita ko na nasa bibig mo at ang aking espiritong nasa bibig mo, hindi ko naaalisin sa iyo kailanman, kahit sa mga anak mo, kahit sa mga apo mo, sabi ng Lord. Ang linaw po ng Isaiah. Ito ang aking tipan, sabi ng Lord, forever. Babasahin ko ito para makita po natin itong authority ito. Huwag natin kalimutan po yung authority binigay ng Lord. Praise the Lord. Okay. Hindi ito in-address ng Lord sa mga Israelita nung araw. Kasi ang Israel, hindi po sila baptized ng Holy Spirit. Ang mababaptize lang ng Holy Ghost, alam natin lahat, ang church. Sabi ni Jesus, when you, sabi niya, you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. Acts 1:8, tatanggapin niyo ang kapangyarihan pag tinanggap niyo na ang Holy Spirit. Kanino pinangako ng Diyos ang Holy Spirit? Sa church. Hindi po sa Israel. Dahil ang Israel noon, karnal. Lumalaban sila laman sa laman. Kanino in-address ng Lord dito sa Isaiah? Sa church. Basahin po natin. As for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth, nor out of the mouth of your seed, yung mga anak mo, nor out of the mouth of your seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Ang linaw po ng sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu, sabi niya, hindi ko naalisin sa iyo, at ang aking mga salita na nilagay ko sa iyong bibig. Ano ba yung salita ng Lord? Di ba spirits? John 6:63, ang mga salita ko ay pawang espiritu, sabi ni Jesus, at buhay. At ang salita ng Diyos ay very powerful. Hebrew 14:12, ang mga salita ng Lord ay parang talim na tabak na dalawang talim. Parang tabak na dalawang talim. Mga kapatid, magkabilay talim. Matalas daw ito. At tumatagos sa espiritu at kaluluwa. Kahit espiritu kayang tumagos ang Word of God. Kahit sa kaluluwa pwedeng tumagos ang Word of God. Sabi ng Biblia, pati sa puso, pati sa isip ng tao. Kaya nga ang Word of God, i-preach mo lang. Pag may chosen dyan, makukwiken yan. Yung seed na nasa kanyang puso, magigising yon at tutubo, makukwiken. Kaya, yun lang po ang ating parte. Bilang mga lingkod ng Diyos, i-preach lang natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magtatrabaho po. Ang power ng salita ng Diyos, pag tumama sa puso ng tao, sa kanyang spirito o kaluluwa, tumatagos po yan. Kaya kung yan ay chosen ng Lord, mako-convert po yan. May seed sa puso yan, magigising yung seed, at yan po ay mabubuhay. Yun ang sinabi ni Pablo na tayo'y na-quickened by the Word of God. Ang salita ng Lord, ang gigising, mga kapatid. Kaya nga, ang utos ng Lord sa atin, preach my gospel. Sabi niya, preach my gospel. I-preach lang natin ang salita ng Panginoong Yesus. Yun lang ang trabaho natin. Ang Diyos ang magtatrabaho. Siya ang tatagos sa puso ng mga tao. Mga kapatid. Yun ang pamamaraan po ng Lord. Kaya kung lang lahat ng mga lingkod ng Diyos sumisigaw, nangangaral, mga kapatid, maraming tao ang mako-convert. Maraming tao po. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Yung kakapakinig nila at pakikinig at kakapakinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ka raw ng pananampalataya na magliligtas sa tao.
Kaya mga kapatid, yan ang power ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Kristo, sabihin mo sa bundok na ito, mabunot ka at lumipat ka sa dagat. Sabi niya, at ikay walang alinlangan, sumasampalataya ka, may faith ka, ito'y mangyayari. Kaya kaya nating gawing maganda ang ating future. Kaya mong gawing maganda ang iyong bukas. Salitain mo lang kung ano ang gusto mong maging, mga kapatid. At yun po'y gagawin ng Lord, mga kapatid. By faith. Paniwalaan niyo po yan. Kaya, katulad kanina, merong kapatid na pinagpala ng Lord, kailan lang humingi ng prayer, magte-take siya ng board exam. Alam niyo mga kapatid, tuwang-tuwa ako dahil binalita, nagpatotoo na pumasa sa board exam. Kailan lang dineclare namin ang kanyang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, makakapasa ka. Tutulungan ka ng Lord, makakapasa ka sa board exam. Kung ano yung kinumand mo, yun ang kinumpirmahan ng Lord. Yun ang ginawa ng Panginoong Diyos. Kaya lahat ng kapurihan sa Panginoon. Napakabuti po ng Lord. Kaya dumadami yung mga professional nating mga kapatid. Kaya yun ang isang kabutihan ng Lord. Kaya blessing po yan. Ang Panginoon ang nalulwalhati. Dumadami ang kanyang mga lingkod na mga professionals. Kaya naniniwala ako, mas marami silang maaabot na tao. Ganun po yan. Kaya salamat sa Panginoon. Huwag natin kalimutan. Nasa atin ang authority ni Jesus. Patuloy niyong gamitin yan sa inyong araw-araw na pamumuhay. Gamitin niyo yan sa mga pangarap niyo sa buhay. Salitain niyo kung anong gusto mong maging ikaw. No? Gusto mong magtagumpay, salitain mo ang tagumpay. At ibibigay ng Lord sa iyo yung tagumpay. Yan po ang lagi kong sinasabi. Kahit sa mga anak ko noon, ganoon din ang sinasabi ko po. Maraming salamat at hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong oras na po. Next meeting, maghahanda ako ng message para sa susunod na meeting. Grabe po talaga ang itong week na ito. Sobrang ang dami po naming mga talagang natrabaho itong nakaraang linggo. Overtime po kami talaga. Sobrang pagod. Kaya, ayun, pag sobrang pagod, syempre parang minsan nagkakasakit ka, tatrangkasuhin ka. Naranasan ko po rin yan. Okay lang naman po yun kasi hindi sinabi ng Lord kapag na kay Kristo ka, hindi ka na mapapagod, hindi ka na hindi nasasakit yung ulo mo o hindi ka nalalagnatin. Alam niyo, ang pangako ng Lord ganito Sabi niya, huwag kayong matakot mga anak, sabi niya, no? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, no? Dumaan ka man sa baha o ilog, hindi ka malulunod. Yun ang pangako ng Lord. Yung apoy, dumaan ka man sa apoy, pero hindi ka masusunog. Yung apoy, yun ang mga pagsubok. Ang mga Kristiyano rin, minsan nagkakasakit din. Pero sa kanilang karamdaman, nalalampasan nila. Hindi sila na bumabagsak. Hindi sila namamatay. Hindi sila napapahamak. Pagsubok lang, pero nalalampasan po natin. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Dumaan ka man sa apoy. Ibig sabihin, may pagkakataon ng Kristiyano, meron ding magkakasakit, meron ding magkakaroon ng problema, pero hindi ka babagsak. Ang pangako ng Lord, mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok. Yun ang kagandahan po ng may Kristo sa puso. Kapag nasa Panginoon ka, nanatili ka kay Jesus Christ, sabi nga ng Lord, kayo ang mamumunga ng sagana. Amen? Okay, let's pray. Manalangin po tayong lahat. Patuloy po tayong manatili sa Diyos. Patuloy po tayong manatili kay Jesus. Sapagkat ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Sapagkat ako ang puno, kayo ang aking mga sanga. Ang nananatili sa akin, sabi ni Jesus, siya ang magbubunga ng sagana. Siya ang aking pagpapalain. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Panginoon, salamat po muli sa mga salita mo. Kahit papano, Lord, kahit pagod,
na-share po namin kahit konti sa iyong mga salita, kahit papaano ang aming mga kapatid kumain ng pagkain espiritual sa gabing ito, at dalayan ko, Ama, na ang mga salita mong kanilang narinig na nagmula sa iyo, itatak mo at itanim sa kanilang mga puso't isipan, sa kanilang mga kaluluwa at espiritu, itatak mo sa pamamagitan ng Holy Spirit, upang hindi na manakaw ng kaaway kailanman. Ang mga salita mong ito ay gawin mong kapangyarihan nila laban sa dyablo, laban sa aming kaaway. Ang mga salita mo ang maging kalakasan nilang lahat, Lord. Sa panahon ng pakikibaka, lahat sila'y magtatagumpay. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak, turuan mo silang gamitin ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang authority na iniwan mo. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, salamat Lord sa napakadakilang kapangyarihang binigay mo na sa amin, Lord, at sapagkat higit pa kaming mananakop, kaming sumasampalataya sa iyo. Patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kaming pagpalain upang magamit mo sa malaki mong gawain, Panginoon. Sa ikaliligtas ng marami pa pong kaluluwa. Pagpalain mo ang isang linggong itong darating sa lahat ng aking mga kapatiran. Lord, sa isang buong linggo, bigyan mo po ng tagumpay lahat ng mga viewers, lahat ng mga nakikinig ngayon, at ang lahat po ng mga kapatiran namin sa iyong church. Bigyan mo sila ng dakilang tagumpay sa isang buong linggong ito. Bigyan mo sila ng dakilang blessings sa financial, sa material, sa physical, Lord, kagalingan, higit sa lahat, sa spiritual at pananampalataya. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatiran at patuloy mo silang ingatan sa araw at gabi. Palain mo rin ang pamilya ni Sister Feli, ang kanyang mga anak. Patuloy mo pong gabayan at ingatan sa araw-araw sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga paghahanap buhay, pagnenegosyo. Lord, i-bless mo po silang lahat ng supernatural increase and promotion ayon sa iyong mga salita. Sapagkat kinikilala ko na ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng great promotion sa mundong ito. Kaya Lord, patnubayan mo po kaming lahat, patuloy mo kaming kahabagang lahat at pagpalaing lahat at pasaganaing lahat sa financial at material upang may pagtulong-tulungan namin ang pagsusulong sa iyong banal na gawain, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita upang maraming tao ang maligtas at mapagpala. Kaya salamat po, Ama, Lord, at pinagpala mo ang lahat ng aming mga viewers. Salamat, Lord, pinagaling mo na lahat ng mga anak mo. Pagalingin mo rin po ang prayer request ni Brother Ray Gueco. Dinadalayan ko sa iyo, Ama, nilalapit ko ang kanyang ama na meron pong karamdaman. Lord, ang tatay ni Ray Gueco at Lisa Gueco, pagalingin mo po. Patawarin mo siya sa lahat ng pagkakasala, pagkukulang. Patawarin mo siya sa lahat ng anumang nasalita niya nung araw na hindi mo nakalugdan, o kung siya nakapaglapastangan sa iyo, inihingi ko siya ng tawad, Panginoon. Kahabagan mo siya, alang-alang kay Brother Ray Gueco, alang-alang sa mga anak niyang mananampalataya na, mga anak mo na, kay Lisa Gueco. Patawarin mo po ang kanilang tatay at dalahin ko po ang kanyang kagalingan. Lord Jesus, maraming salamat po sapagkat pinagaling mo na ang aking mga kapatid. Salamat, Lord, sa pagdinig mo na sa aming mga dalangin. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po at marami pong salamat, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.